Guys, meron akong apat na online loan apps na i-share sa inyo, which is lahat po ito is legit. So, safe tayo dito. Kasi kahit papaano naman talaga, isa din to sa mga marerecommend ko. Better than Mabilis Cash Loan App. Not so low interest rate, guys. Pero buo po siyang matatanggap. Legit na walang kaltas. Well, before I start, disclaimer lang po muna tayo. This video is not sponsored by any loan app that I will mention in this video. This is just based on my experience po, na gusto ko lang din po siyang i-share sa inyo. Dahil it's been so long na rin talaga yung naging experience ko sa mga loan apps na ito. Kaya worth it naman din talaga i-recommend sa inyo or i-compare sa inyo. Lalong-lalo na kay Mabilis Cash. Alam naman natin na isa din to si Mabilis Cash na lagi kong sinasama sa mga legit loan apps, top loan apps, best loan apps. Pero ngayon, kung napapansin nyo guys, wala na po siya. Hindi ko na po siya isinisama sa mga compilation ng mga legit loan apps or mga instant loan apps po na gustong-gusto natin. Well, magiging transparent lang ako sa inyo, no, in this video. Hindi ko sinisiraan si Mabilis Cash, ha? Pero ito na kasi ngayon talaga si Mabilis Cash. Well, anyways po, if you are new or existing ka dito kay Mabilis Cash, for sure alam mo to. Dahil up to now po, as I visited my Mabilis Cash loan app, nanghihingi pa rin po siya ng additional information po to be submitted po para makapag-cash loan po ako sa kanila. And yan pa din po yung mga hinihingi niya pong requirements, which is I find it not good na talaga na isubmit siya, no? Kasi nagre-require kasi siya ating email username and password of that particular additional documents po na kinakailangan nila, which is I don't find it good na talaga. At kung mapapansin niyo po dyan, nagsubmit na po ako ng GCash transaction history ko. At sa experience ko po kasi kahit po nagsubmit ako ng additional documents yan, at least kahit isa lang naman yung nire-require niya, pero ayaw pa din akong offeran. At may mga viewers din akong nagsasabi na kahit nagsubmit na sila ng 3 or 4 po, hindi pa rin po sila makapag-proceed sa cash loan katulad ko. Kaya naman, nag-compile po ako na pwede natin maging alternative alagaan in case po na hindi na talaga tayo makapag-cash loan kay Mabilis Cash. So, why Mabilis Cash nga pala yung kinumpare ko dito? Well, si Mabilis Cash po kasi, no, nag-offer po siya ng 9% monthly at buo siyang matatanggap. Hindi siya pa 7 days to pay, ha? Every 15 days po yung payment niya, and then kapag na-offeran ka pa ng every 30 days ang payment niya, good for you. Another po, si Mabilis Cash po is mataas po yung kanyang loan offer at masipag po siyang mag-increase. Right away na nag-pay ka dito, kahit installment man yan, nag-i-increase siya. And we can do also the multiple loan as long as hindi na frozen yung ating remaining credit limit. It happens talaga. Itong apat po na online loan apps or loan services po na i-recommend ko sa inyo, again, they are not so low interest rate compared kay Mabilis Cash, but there are some of them pa rin naman na talagang laban na laban pa rin naman sa low interest rate. Katulad po kay Mabilis Cash, buo po itong matatanggap at some of them po masipag din mag-increase. Well, first on my list is si Maya Credit. A very legit credit line po ni Maya, no? So, iba po ito sa Maya Personal Loan, ha? Bali, itong si Maya Credit, ang dami niyang function talaga. Madami siyang features like pa buy now, pay later. And at the same time, legal pong mag-cash loan dito or mag-transfer po from Maya Credit up to our GCash account or our bank account. Buo po yun matatanggap. Pero guys, sa case ko, ang offer niya na interest rate sa akin is 9.49%. Don't worry, iba-iba naman po tayo ng interest rates dito. Kasi sa iba, merong 7%, merong 6% lang. Well, bukod sa interest rate, meron din siyang hinihing documentary stamp tax, pero napakalit lang. 0.06% lang po. Sa akin yun, ha, hindi ko alam kung iba-iba rin tayo. Well, ang maganda din naman kay Maya Credit, no, we can avail the loan up to 45 days to pay. So, tatimingan lang talaga natin yung cut-off date nito para ma-avail natin yung 45 days to pay. Pero kung hindi mo matimingan yung cut-off nito, so ma-avail mo talaga yung 30 days to pay or 1 month to pay na may 9.49% sa case ko, ha. Pero ako mautak tayo dito, no. Ina-avail ko palagi yung 45 days to pay. Nilalagpas ko lang sa cut-off bago ako mag-avail ng loan dito para ma-avail ko nga yung 45 days to pay. O, diba, hindi ka nalugi doon? 45 days to pay yun. 9.49% ang interest rate. Okay pa din. Well, second on my list is si Cashalo Loan App. Update lang po, no. Hindi ko alam kung kayo din, ganito yung interest rates nyo. Well, dahil repeat borrower na po ako dito kay Cashalo. So, binigyan niya po ako ng interest rate of 26.7%. Mataas, no? Ang taas niya. Pero kasi, itong offer niya po sa akin, 45 days to pay po ito. Depende po yun sa eligibility natin, ha? Pero kung kukumpitin ko yung monthly interest rate niya po, is aabot po siya ng 18%
po, monthly to ha. So, ang 15 days to pay niya is 9%. Well, FYI lang po, effective interest rate na yung pinag-uusapan natin dito ha. Kasama na po dyan yung interest rate, service fee, insurance fee. Honestly guys, kung interest rate lang din naman ang pag-uusapan dito kay Kasyalo, mababa lang po talaga ang interest rate nito. Sa 0.20% daily ha. So, lumalabas po nasa isang buwan po, 6% monthly lang po. So, ganun po siya kababa. So, bakit umabot siya sa 18%? Guys, bukod kasi sa interest rate, meron siyang service fee na mas mataas po kaysa interest rates niya. Magkaiba po kasi yung dalawa. And then, ito pa, meron pa din po silang ina-add po na insurance fee po. And dati kasi, nawi-waive yun. Pero ngayon kasi mandatory na siya. Required na po siya. Kaya nga nasabi ko sa inyo na better pa rin naman siya kay mabilis cash po. Kahit hindi siya sobrang low interest, buo naman po natin siyang matatanggap and then longer term payment din yung binibigay niya. So, okay pa din to. Talaga namang wala tayong malapitan na. Well, third on my list is si Fido Loan Up. Guys, isa din po ito sa not so low interest rate. Pero nagustuhan ko po dito kay Fido Loan Up, guys. Katulad po siya kay Mabilis Cash. As in, parang replica niya po ito talaga. Pinagkaiba lang po niya. Si Mabilis Cash, nag-offer po siya ng 9% up to 11%. Itong si Fido Loan po, 15% po talaga ang standard interest rate niya po. Na twice a month po tayo magbabayad every 15 days po. So, yun lang po yung pinagkaiba niya, yung interest rate nila na kahit paano kunti lang naman yung inangat ni Fido Loan kay Mabilis Cash, guys. At eto, revolving credit na po siya ngayon. Wow. Nakakapag-loan po tayo dito multiply. At katulad po kay Mabilis Cash po, no, itong si Fido Loan, masipag po siyang mag-increase. Lalong-lalo na po kapag nasettle po natin yung ating existing loan po dito. As in, hindi po talaga siya madamo. Kaya alagahaan nyo ito ha, si Fido Loan, once po na na-approve kayo dito. Well, lastly, fourth on my list is itong bagong paborito kong loan up ngayon na matagal na existing at matagal na akong palaging nangungutang dito up to now, which is itong si Salmon Loan Up. Well, itong si Salmon Up po is may feature din po siyang pa-buy now, pay later that we can avail the 0% interest rate. May ganyan promo po si Salmon Up. And then, as well as dahil may pa-personal loan po itong si Salmon po, we can get a fast cash po dito. We can withdraw our Salmon loan offer into our GCash account or other bank accounts po. Well, buo po siyang matatanggap ha. At ito, may hacks po dito para ma-extend po natin into 2 months to pay po yung ating repayment po dito. Ganun siya kahabaw, di ba? Kahit pa paano, hindi tayo pressure sa payment dito kasi nag-o-offer po siya up to 2 months to pay. Legit yon. Basta alamin nyo lang talaga ang cut-off billing date nito para kahit pa paano salong-salo natin, ma-extend natin into long installment term po yung ating loan dito. Well, anyways, hindi ko nabagay. Once po nag-withdraw or nag-transfer po tayo dito from Salmon Loan Up into our GCash account or other e-wallet or other bank accounts po, meron po siyang hinihinging transfer fee po of 99 pesos. Don't worry naman po, sinasama naman po ito sa effective interest rates niya na po kapag nagbabayad tayo, hindi po siya kinakaltas upon disbursement. Well, for the interest rate, eto ha, 12% po for 2 months to pay. So, lumalabas po, 6% monthly po yung interest rate niya. Ito yung so far na marirecommend ko sa inyo kasi nga sobrang baba ng interest. Buong matatanggap up to 2 months to pay. So, hindi po madamot si Salmon Loan po, no? Panay increase siya lately. Kaya i-check nyo yung account nyo sa Salmon. Bakit nag-increase na naman kayo? Kasi hindi siya nag-notify na nag-i-increase siya. So, those are my top 4 legit online loan app. Better than Mabilis Cash right now. Not so low interest rate yung iba, pero kahit pa paano, may makukuha pa rin tayong interest rate na mababa talaga. At buo siyang matatanggap. Wala siyang kaltas. At lahat po ito ay legit po SEC registered, CIC accredited, and some of them pa po is regulated by the BSP. Again, ito lang po yung pinili ko ha, based sa experience ko. Alam ko madami pang mga legit loan apps dyan. Pwede po natin i-compare dito kay Mabilis Cash. Pero based sa category ko na not so low interest, ito lang yung pwede kong ma-share sa inyo in case. So don't worry, palagi naman po ako mag-a-update sa inyo time to time. Pwedeng may maligwak dito sa top 4 ko. Pwedeng may mai-add po ako. So depende po yan sa evaluation ko sa different loan apps. Legit man yan or hindi in the long run. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click nyo po yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!